Unlad, Pilipinas. Masigasig, matapat, matapang, hindi umuurong sa laban. Ang mga ito ang kilalang mga katangian ng mga kapatid nating Muslim. Taong 1581, 6 na dekadang nakalipas mula nang tumapak sa Pilipinas ang Spanish explorer na si Ferdinand Magellan, isinilang ang pinakamakapangyarihan at pinakatanyag na mandirigma at pinuno ng Mindanao, si Muhammad Dipatuan Kudarat, o mas kilala bilang si Sultan Kudarat. Ang Dipatuan ay galing sa salitang Malay na ang ibig sabihin sa Ingles ay master. Power o kapangyarihan naman ang kahulugan ng Kudarat sa salitang Arabic, dahil dito'y akmang-akma sa magiting na sultan ang kanyang pangalan na pwedeng isalin at tawaging pinunong makapangyarihan. Sa edad na 39, matapos pumanaw ang kanyang ama, naluklok siya sa kapangyarihan bilang si Sultan Kudarat. Sa loob ng 52 taon, pinamunuan niya ang sultanato ng Maguindanao at sumailalim sa kanyang kapangyarihan ang 9 na probinsya sa Mindanao na kinabibilangan ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Sultan Kudarat. Sa loob ng maraming taong pamumuno, ipinagtanggol ni Sultan Kudarat ang kanyang mga nasasakupang lupain laban sa mga mananakop ng mga banyagang Kastila. Maraming beses niyang ibinuwis ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kalahi. May pagkakataong nabigo sa laban ang sultan, subalit muli ring nakabawi at higit pang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Nagpatong ang mga Kastila ng malaking halaga sa ulo ng sultan at makakamit ang pabuyang ito kung sino ang makakapatay sa kanya. Subalit wala ni isang nagtangka sa buhay ni Sultan Kudarat sa takot na baka sila ang madisgrasya. Napakamakapangyarihan ng sultan ng mga panahong yun. Maging ang Espanya ay walang nagawa at hindi nagtagumpay na kamkamin ang mga lupang kanyang nasasakupan. Napanatili ni Sultan Kudarat ang kapangyarihan sa Mindanao hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1671 sa edad na 90. Bilang pagkilala sa kanyang kagitingan at kabayanihan, ipinangalan sa kanya ang isang lalawigan na kilala ngayon bilang probinsya ng Sultan Kudarat. Sa Soxargen Region sa Mindanao, matatagpuan ang lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang bayan ng Isulan ang kabisera nito, subalit ang sentro ng komersyo ay ang Tacurong City na nag-iisang lungsod dito. Agrikultural ang prominenteng industriya sa probinsya dahil sa dami ng mga magsasaka rito na ang pangunahing mga produkto ay bigas, niyog, palm tree at iba't ibang mga prutas. Dahil 3 ang coastal towns dito, ang Calamansig, Lebak at Palimbang, isa rin sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga taga-Sultan Kudarat ang pangingisda. Ang mga tuna na nahuhuli ng mga mangingisda sa Celebes Sea ay high quality, kaya naman ini-export ito sa Japan at Europa. Kung ang pag-uusapan naman ay tungkol sa edukasyon, hindi pa huhuli ang Sultan Kudarat dahil sa dami ng mga paaralang matatagpuan dito. Noong school year 2009-2010,
475 na mga paaralan ang naitalang nakatayo sa lalawigan. Pinakaprominente rito ang Sultan Kudarat State University na isang public tertiary school at matatagpuan ang main campus nito sa Tacurong City. Hindi lang sa kasaysayan at likas na yaman sagana ang Sultan Kudarat. May mga natatanging tourist spots rin dito na ipinagmamalaki ng lalawigan na dinarayo ng mga lokal at banyagang mga turista. Nangunguna na rito ang Baras Bird Sanctuary and Tacurong Bird Park na matatagpuan 7 kilometro mula sa lungsod ng Tacurong. Perpekto ito para sa mga bird lovers dahil iba't ibang species ng mga ibon ang makikita rito, tulad ng Great Egret, Intermediate Egret at Rufous Night Heron. Ang bird sanctuary na ito ay nasa gilid ng isang ilog na katatagpuan ng mga naglalakihang mga puno. Sa ilalim ng mga punong ito, habang naglalakad ka, maririnig mo ang iba't ibang huni ng mga ibon. 30 taon na ang tourist spot na ito sa Tacurong City. Nagsimula ito noong 1996 sa 4 na ibon at 1 3/4 na hektarya lang. Pero ngayon, tinatayang nasa 20,000 na ang mga naninirahang ibon dito at lumaki na ang sanctuary sa sukat na 2.5 hectares. Dumami ang mga ibon dito dahil ang dating mga migratory birds na dumarayo lang dito, ngayon dito na naninirahan at nagpaparami. Para mapangalagaan ang mga ibon sa mga poachers o mga illegal na mga ngaso, nagtalaga ng mga wildlife wardens dito upang mapanatili ang kagandahan ng nasabing tourist destination. According to one bird watcher na pumunta dito, traveler siya. This is one of the densely populated sanctuary he had been to. For those who haven't gone to Baras Bird Sanctuary dito sa Tacurong City, you are all invited to see our cageless wonders. So we don't feed them, they hunt for their own food. You will enjoy watching the birds here, and I know hindi ito para sigurong mas marami kaming ibon dito, though wala kaming landlocked kami, wala kaming mountains, wala kaming forest, but with this initiative na inalagaan yung mga ibon, dumami, we're blessed and they feel safe here, meaning if the birds feel safe, and so with the tourists. May isa pang lugar sa Sultan Kudarat na kagigiliwan mo kung ikaw ay animal lover. Ang Jenalyn Park and Zoo nasa Tacurong City rin makikita. Nagbukas noong September 8, 2018. Ito ang may tuturing na pinakamalaking park and zoo sa Mindanao sa sukat na 24 na hektarya. Tunay ngang kagigiliwan ito ng buong pamilya, lalo na ng mga bata, sa dami ng iba't ibang mga hayop na sa ibang bansa lang matatagpuan. Umaabot ang mga ito sa 200 species na pinangangalagaan naman ng 300 zookeepers. Isa sa pinakatampok na hayop rito, bagamat sa Pilipinas lang matatagpuan, ay ang monkey-eating eagle o haribon kung tawagin. Isa na itong endangered species at idineklarang pambansang ibon ng Pilipinas noong July 4, 1995. Sa kasalukuyan, patuloy na humahakot ng mga turista ang Jenalyn Park and Zoo na malaking tulong upang mas makilala ang Sultan Kudarat. 81,600 plus yung naging guest namin sa loob ng 1 year. Yes, local and international guests. Pumunta tayo dito sa Jenalyn Park and Zoo hindi lang para ma-entertain tayo, but also natulungan nyo din po kami na maisalba yung mga endangered animals namin na inaalagaan dito sa loob ng zoo. Hindi lang ang mga natural resources sa turismo ang may malaking kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng Sultan Kudarat. Malaking faktor din ang mga kumpanyang nag-ooperate dito sa patuloy na pagsulong ng lalawigan. Ang AC Garcia Palm Oil Mill Corporation ay isa sa mga private-owned companies na nakatayo sa Sultan Kudarat. Ito ang itinuturing na biggest producer ng African palm fruits sa Mindanao na may nasasakupang 3,000 hektarya at may mahigit 130 manggagawa. Pangunahing produkto ng kumpanya ang crude palm oil, crude kernel oil at crude kernel cake. Ang mga ito ang dahilan kung bakit nakakapagbigay ng livelihood sa probinsya ang kumpanya.
Sa isang maunlad na lalawigang tulad ng Sultan Kudarat, napakahalaga ang pagkakaroon ng stable, efficient at sapat na supply ng elektrisidad. Maliban sa tumataas na demand ng mga household consumers, ang mga negosyong tulad ng Genalyn Park and Zoo at AC Palm Oil Mill Corporation ay ang tinatawag na mga big load consumers. Hindi lalago ang mga ito kung hindi mahusay ang serbisyo ng kuryente sa isang lugar. Kaya naman, tiyak na isang malaking hamon at obligasyon ang nasa balikat ng electric cooperative na nagseserbisyo sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ang Sultan Kudarat Electric Cooperative o SUKELCO ay buong pagmamalaking humarap sa Unlad Pilipinas upang ibahagi ang kanilang kwento, mga karanasan, mga plano at tunguhin sa pagpapatakbo ng kooperatibang minahal na ng marami. Yung pag-energize sa isang barangay noong 2014, nahihirapan kaming mag-energize ng mga barangays kasi nga dahil sa mga rebelde. Naglalaban ang army at saka rebelde. Even the contractors, hindi sila makapenetrate. Nakipag-usap kami sa barangay captains at saka mga commander ng MILF na this is for the development of their community. Kaya gano'n. Na yung SUKELCO noon ay hindi pinapansin, walang gustong pumasok na empleyado, walang interest ang mga tao. Gusto lang nila merong ilaw, yun lang. Pero ngayon titingnan mo ang SUKELCO, lahat gustong makapasok, lalo na sa mga empleyado, gustong pumasok sa SUKELCO. Yung mga board of directors, during election, there are so many na gustong pumasok as director dahil nakikita na nila yung kaibahan ng SUKELCO. Ngayon po, marami kaming mga plans with regards sa distribution development, no? Kasi lumalaki na yung demand ng SUKELCO. So, meron kaming mga additional substations, yan yung mga malalaking projects na kailangan namin implement para ma-meet namin yung requirement ng aming consumers with regards sa capacity. As well as, meron din kaming mga projects to replace yung mga rotten poles dahil medyo matagal na rin yung existence ng mga wooden poles natin. No? And then, meron din kaming program ngayon ongoing yung electrification ng mga households. No? In line ito doon sa total electrification program ng ating gobyerno kung saan ang SUKELCO ay nagbibigay ng libreng pailaw. No? Yung area po natin ngayon ay isa sa masabi natin na magandang area natin because masasabi natin na yung mga consumers po dito are somehow satisfied with our services. For this time being, andyan na po tayo sa mga almost 42,000 consumers. Isa sa mga pinaka-challenge po natin sa area is yung terrain ng ating area coverage. Especially, we are serving part of Bagumbayan which is somehow medyo bulubunduking bahagi ng Sultan Kudarat. Though maraming mga challenges, we have really to serve our member consumers kasi alam naman natin na yung electricity is ngayon na isa sa mga basic commodity na ng ating mga tao. Hindi lang naman yung MCO, so lahat ng mga tao dito sa Pilipinas. What is unique in SUKELCO is that we have, in terms of power sources, we have the main grid and as well as the small power utilities. Small power utilities group which is located in the coastal towns of Sultan Kudarat. Hindi lang sa mga konsumidores maganda ang pakikisama ng SUKELCO. Tinitiyak rin ng kooperatiba na mahusay ang kanilang relasyon sa lokal na gobyerno. Malaking attraction para sa mga mamamayan na lalo na paggabi na napapandaan sila, na papalingon at na-appreciate nila na maganda ang pagkakailaw ng aming probinsya ng Sultan Kudarat. Sa pangalan ng aming mahal na gobernador, Dato Suharto Teng Mangoda Dato, PhD, nagpapasalamat po kami sa SUKELCO sa kanilang mabilis at matapat na pagserbisyo na pailawan ang aming probinsya, lalong-lalo na sa mga malalayo at liblib na lugar na pilit din nilang inaabot upang maiparating ang programa ng pag-iilaw. Yung SUKELCO in partnership with LGU Isulan, nagkaroon tayo ng libreng pailaw itong
tinatawag nating national intensification, no, of households electrification, hindi ako tayo nagkakamali. Meron tayong 2,500 na allotted families for Sudan. And bilang tugon din ng LGU sa Sokelco, nagkaroon tayo ng libreng meter ducts na ipinamamahagi din sa mga binibigyan na libreng metro ng Sokelco. Kaya di lamang ang kuryente ang kanilang tinutukan dito, they are our active partners. No? Lalo-lalo kapag meron tayong festival na ginaganap dito, kabahagi po sila ng ating kapistahan, especially every December. Nagkakaroon tayo sir ng Paskwa sa Banwa, which highlights yung last year meron tayong Christmas village, at nung recently naman meron tayong Christmas around the world. So katulong-katuwang po natin ang Sokelco. Maliban sa sila ay mayroong entry sa mga patimpalak ngayon, they are sending their men for free of charge para tulungan yung ibang mga participating stakeholders. Pag may mga napuputol na kahoy, syempre yung ating linya, nagkakaroon ng interruption. Pag may mga pumuputok na transformer, yun pa rin. Pero ginagawa ko, direct akong tumatawag sa Sokelco. So agad-agad naman siyang pinupuntahan, na actionan din naman kaagad. So anytime, kahit na late night na siya, pinupuntahan pa rin nila. Ay pinagpapasalamat sa serbisyo ng Sokelco dahil malaking tulong talaga yung nabibigay nila dito sa ating probinsya. Lahat naman natutugunan yung ating mga kasulok-sulukan, lalo na sa ating barangay, natutugunan nila yung electrification. Ako po'y lubos na napapasalamat dahil po na napaka-supportive po ng ating mayor from Bagumbayan at sa Ninoy Aquino, dahil po sa mga request po ng mga Sokelco, especially sa mga clearing program, kasi po mahirap po maglagay ng mga linya doon kasi maraming mga masasagasaan ng mga pananim, yung mga coconut trees nila. But it so happen na maganda yung relationship natin sa mayor at sa mga local government doon, na patupad din natin po yung mga clearing. Congratulations. Huwag po sana nating tigilan ang iyong sinimulan. Mas lalo pa nating paigtingin ang ating samahan. Dahil sa malaking pagbabago ng imahe ng Sultan Kudarat sa tulong ng Sokelco, nabago ang impresyon at pananaw ng mga dumarayo rito. I was thinking that this one is a totally different world. Kasi in my mind, behind my mind, I know na nandito yung war zone of the MI, the NF, at dito yung gera ng mga sundalo. So sabi ko, definitely, I will not be going to an area that I'll be putting our team into a danger. And then, si Miss Mary Jane, she showed me the pictures of what's in Sultan Kudarat. Na-amaze kami when we landed here. Sabi ko, wow, para siyang kingdom. Kasi it's my first time here in Sultan Kudarat, and it's my first time na makakita ng ganitong klaseng kapitolyo. It's a kingdom in the Philippines. Itong time na si Pres Duterte ng presidente, talagang very thankful yung mga tao dahil parang ang peacefulness ng lugar ay talagang na-maintain. O wala nang nakawan, wala nang nagalakad kung gabi. So, ibig sabihin, yung curfew hour talaga, yun ang gina-observe ng mga tao dito sa barangay. So, nung nagdadrive kami all going here, na-amaze ako kasi ang wide ng mga street, siguro you notice din yan. Ang lawak ng street, tapos makikita mo yung kalsada, there's no traffic. Tapos sabi ko, maganda rin pala. Kasi kung ikaw ay love mo ang nature, ma-appreciate mo yung big ng mga trees. Talagang wala kang makikitang kalbo. It won't be my first. There will be a second and a third visit kasi napakaganda. It's talagang highly recommended doon sa mga tao, even the foreigners, you are welcome to go here and visit this place kasi it's not dangerous. I must say it's really safe at talagang napakaganda po ng kanilang lugar, napakaganda ng tanawin, aside sa
lalambing ng mga tao. Napakasarap din po ng kanilang food. Ang Sultan Kudarat Electric Cooperative Incorporated o SUKELCO ay isang non-stock, non-profit na kooperatiba ng elektrisidad na inorganisa sa bisa ng Presidential Decree No. 269. Ito ay narehistro sa ilalim ng pamamahala ng National Electrification Administration o NEA noong November 4, 1975. Sinusuplayan ng SUKELCO ng kuryente ang 10 munisipyo at isang lungsod sa Sultan Kudarat, habang 6 na bayan naman sa karatig nitong probinsya ng Maguindanao. Nag-take over naman ng SUKELCO noong December 12, 1977 sa pamamahala ng distribusyon ng kuryente sa Tacurong City nang magsara ang Minprocor. October 1, 1978, inumpisahan ang construction ng backbone line. Sa kaparehong taon, napailawan ang unang munisipyo, ang Isulan, na siya ring kabisera ng Sultan Kudarat. Sa kasalukuyan, malaki na ang naging pag-unlad ng SUKELCO. Malawak na ang mga lugar na napailawan nito at marami na rin ang mga member consumer owners nito. Ito ang mga indikasyon para masabing progresibo ang isang kooperatiba. Sa kabila nito, hindi naging madali para sa kasalukuyang General Manager ng SUKELCO na si Ginang Claudia Pondales ang naging pag-umpisa niya sa kooperatiba dahil 3 major problems muna ang nilutas niya. First is nung may issue ng conversion to CDA or to remain with NEA. Nagkakaisa ang mga empleyado para lang manatili kami sa administration ng NEA. Yung second is the franchise and real property tax, kung saan na-resolve naman sa tulong-tulong ng mga empleyado na mangolekta sa arrearages at willing mag-sacrifice ng kanilang benefits just to pay the franchise and real property tax. Sa tulong ng NEA at ng REFC, nabayaran namin yon. Pangatlo at ang pinakamabigat na problema na na-encounter namin is nung kauupo ko lang as OIC GM, kung saan naranasan namin ang 6 to 8 hours brownout for almost a year. Hindi naman nagtagal na resolba ang problema ng kooperatiba sa brownout sa tulong ng iba pa nilang power suppliers tulad ng King Energy at DMCI. Hindi maiiwasan na nagkakaroon pa rin ng manakanakang power interruptions, pero alerto ang SUKELCO sa mga pagkakataong ganito. Well, power interruption hindi natin yan may iwasan. But of course, we have 2 causes of power interruptions. Now, we have the scheduled and the unscheduled. Minsan naman, meron tayong mga power interruptions na ganap ng NGCP, which we cannot control. But in area office po natin, we have only 2 causes. Yung una is yung uncontrollable, at yung pangalawa naman isa yung controllable natin or scheduled. Ang board of directors po natin na hindi natutulog, gumagawa po tayo ng mga kaukulang programa para sa ika-unlad ng ating kooperatiba. Una po, sa ating pagtugon sa mga problema ng palaging brownout o palaging brownout sa ating franchise area, tinutugunan po natin dyan sa pagbigay po ng kaukulang pondo para ibili ng mga bagong equipment, kagaya ng transformer, kagaya po ng pag-upgrade ng ating mga substation at saka bagong substation po para po mapanatili natin ang kuryente, daloy ng kuryente sa ating franchise area. Samantala, remarkable ang mga accomplishments ni GM Pondales magmula nang maupo siya sa pwesto. Ayon sa kanya, ang pinaka-glaring sa mga ito ay ang naipatayong building ng kooperatiba. Gayon din ang makaragdagang substations. Ngayon, ang power supply mas reliable na. Meron tayong reserve energy na kung mag-brownout man yung 8 megawatts or kung masira man yung planta, kung saan nakakontrata kami ng 8 megawatts like TSI, hindi kami kukulangin dito sa supply. Daming pumapasok na big loads.
isang bagay din ito na lumalaki yung konsumo ng Sokelco. At saka nagiging mataas yung demand namin. So in return, nagiging mataas din yung sales natin. So maganda naman. Ang dami pumapasok. Kaya yung in terms sa growth rate natin, parang mataas siya. More than 7%. Naging masigasig rin si GM Pondales para mapababa ang kanilang systems loss. Sa system loss reduction, during my stint as the GM, nag-start tayo ng massive replacement of meters per municipality at pagpapalit ng lumang-lumang distribution system sa ilang areas. Kasi nung pumasok ako as OIC GM, 70% ng poste dito sa coverage area ay mga lumang wood poles. So dahan-dahan itong pinalitan ng concrete at saka steel poles. Hindi pa kaagad-agad matapos yan, pero continuous yung effort natin at continuous din yung pagpapalit ng mga lumang metro. Para sa mas ikahuhusay ng serbisyo, 2 beses sa isang buwan nagkakaroon ng board meeting ang Sokelco. Isa sa mga nabuo nila mga proyekto ay ang pagkakaroon ng mga area offices upang mailapit ang kooperatiba sa mga consumers. Sinimulan rin nila ang organizational enhancement noong 2017. Nagdagdag po tayo ng mga tao bawat taon. So, malangmang ko by this 2019, we will assist this project on how this was implemented, kung epektibo ba yung programa na ginawa natin sa ngayon. With regards to finances ng Sokelco, by naman sa mga resources that we have, sufficient naman yung mga namin for our operating expenses, yung general fund namin. With regards to sa mga benefits na employees, we can provide based on NEA, yung sa guidelines din ng NEA. Para matugunan naman ang pangangailangan ng mga off-the-grid areas, renewable energy ang naging solusyon ng Sokelco. Malaking tulong ito sa kooperatiba sa kasalukuyan at malawak pa ang kanilang plano para sa bagay na ito sa hinaharap. Marami na ang nakinabang sa area natin. 2,500 yung first slot niya. Second is meron tayong 2,500 from Mahintana Foundation through NGO. DOE through NGO yan. Then, another 3,900 units coming na solar, individual household yan siya, na mapailawan. Yung talagang malalayo na hindi na siya makukonect sa linya ng Sokelco. Meron din tayong solar grant na darating. Around 1.2 megawatts. Hopefully, by next year, nagpirmahan na ng kontrata ang DOE at Sokelco. That is a $1 million grant. May counterpart kami na around 21 million. Ilalagay yan sa likod ng administrative building, embedded dito sa distribution system ng kooperatiba. Naghahanap po kami ng magandang supplier ng renewable energy. Sa ngayon po, mayroon kaming bago lang, mayroon kaming na-contract na bigay ng DOE under the EU funds na magsusupply po ng 1 megawatt dito sa atin mismo sa Sultan Kudarat. Yan po ay libre na bigay ng gobyerno at ng EU countries sa atin. Mahalagang sangkap sa tagumpay ng isang samahan ang mahusay na relasyon sa bawat isa. Sinisiguro ng buting general manager na maganda ang bonding nila ng mga miyembro ng board of directors at iba pang kawani ng kooperatiba. Masasabi ko na masaya kami na nagtatrabaho dito sa Sokelco. Tuwing board meetings, mapapansin yan, masaya kami na matapos yung discussion. With employees also, tanungin nyo na lang sila. Pero sa tingin ko, isa sila sa mga halimbawa ng happy
employees. I believe relation to our employees, we have a very good relationship. No, we do start our day with a prayer. No, we do start our day with a prayer, and of course, may mga pantayo, mga updating everyday talaga yan. No, we recite our corporate values, our quality policy, and the mission vision para somehow kahit papano we have before we start our day's work. Maganda yung aming pagsimula ng trabaho. More on family kami. Mas na bibigyan namin ng importansya yung trabaho kasi po na masaya yung pakikitungo namin sa isa't isa. Siniguro rin ng pamunuan ng kooperatiba na mapanatiling masaya ang kanilang mga kamay-ari dahil refleksyon ng maunlad na kooperatiba ang satisfaction ng mga member consumer owners. Yung aming mga member consumers feel that they belong to this company as owners. Naramdaman nila ng maagang pagtugon sa kanilang pangangailangan at feel nila na kaagapay ang Sokelco sa kanilang kabuhayan at kinabukasan. Sa ngayon po, ang ating focus po sa Sultan Kudarat Electric Cooperative ay patatagin ang mga membro konsumidor. Ang focus po natin ngayon po sa ating kooperatiba ay mabigyan ng kaukulang pansin ang membro konsumidor. Kasi yan po ang ating kasalukuyang pinopromote sa ng ating mahal na administrador Masungsong, may administrator Masungsong, na ito po ay bigyan pansin ang bawat membro konsumidor. Ang agenda ay mabigyan ng komportabling buhay ang bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang ginagawa natin sa NEA. Sinisiguro natin ang mga electric cooperatives na makapagbigay ng komportabling buhay sa bawat pamilyang Pilipino na nakatira sa rural areas. Upang haplusin ang mga puso ng kanilang mga konsumitores, isang mabisang estratehiya ng Sokelco ang pagiging active nila sa kanilang corporate social responsibility. Isa sa naiibang proyekto nila ang pamimigay ng mga telebisyon sa mga indigenous people na ngayon pa lang nagtatamasa ng elektrisidad. Ang direction ng board and management is mabigyan ng mga LED TVs or smart TVs, itong mga liblib na lugar, liblib na eskwelahan or mga IPs na bago lang na pailawan, IPs group. Kasi naniniwala kami na kung saan may ilaw, may pag-asa ng peace. Wala nang gulo. Gusto naming matuto ang mga bata doon na may ibang buhay pa pala, may ibang mundo pa pala maliban sa ginagalawan nila ngayon. At makakatulong yung mga TV na yan na mangarap sila na mag-aral ng mabuti para makapunta sa ibang bansa, makapagtrabaho or magtrabaho sa ating country. Isa rin sa naging malaking tulong para sa mga member consumer owners ng Sokelco ang kanilang scholarship program na bumago sa maraming buhay. Nung ako'y malapit ng gumraduate sa high school, nag-take ako ng qualifying exams ng Sokelco. Kasi yung tatay ko before ay utility ng Sokelco. Eventually, nakapasa, and then I was really thankful to God dahil sa biyaya na yun. Nag-doubt ako dati if I can proceed college because of financial problems, but Sokelco had helped me a lot. They have given me financial assistance that had helped me na mas makapag-focus lang sa pag-aaral na kaysa problemahin po yung financial na matters po sa school. Sa loob ng 4 na taon and every semester, sila ay nagbibigay ng financial assistance sa akin in order to continue my studies. At sa pamamagitan ng kanilang tulong pinansyal, mas na-reach ko yung dreams ko sa buhay na maging pari. I'm so blessed po na naging scholar po ako ng Sokelco kasi in terms of financial, sir, napakalaki po talaga ng naitutulong niya, especially sa family po namin.
every time na visit ako sa Sokelco, sa kanilang opisina, ay binibigyan nila ako ng words of encouragement and they assured me of their prayers. Kaya bilang pari sa ngayon, ang aking talagang isang pamamaraan na maibalik yung biyaya na natanggap ko sa Panginoon sa pamamagitan ng Sokelco ay binibigyang halaga ko ang pagiging totoo sa aking buhay pari at talagang binibigyan ko ng passion and determination yung mga bagay na ginagawa ko sa araw-araw. Sa pamunuan po ng Sokelco, we are very thankful po sa tulong po na binibigay niyo po sa amin. Napakalaking tulong po nito sa amin pong pag-aaral. And may you continue to do this and may God bless you. Unang-una, nagpapasalamat ako sa buong pamunuan ng Sokelco dahil sa kanilang malaking tulong para maabot ko ang aking pangarap sa buhay. At ikalawa, I assured of my personal prayers and support para sa kanila dahil from time to time na meron silang schedules ng mga misa, ako po'y nagmimisa kasama sila. We celebrate the Holy Eucharist together with them. So yun ang isang pamamaraan ko rin na magbigay at may pakita ang aking pasasalamat para sa kanila. Hindi hihinto ang Sokelco sa pagtataguyod sa kapakanan ng kanilang mga kababayang pinagsisilbihan. Nakalatag na ang kanilang plano sa kooperatiba sa mga darating na taon. On the next 3 years, inaasahan namin na makonstruct na ng NGCP ang 85 km 69 kV line na linya from Tacurong City to Calamansig para makonect yung off-grid consumers namin dito sa grid. Para gumraduate na rin kami sa UCMA subsidy. By 2020 ang plano ng NGCP na gawin ang project na yan. Ibang mag-alaga at magmahal ang Sokelco sa kanilang mga nasasakupan. Total electrification ang target ng NEA sa taong 2020. Napaka-challenging nito. Ang Sokelco, walang ibang mithiin kundi ang makatugon dito. Ang gusto po namin talaga na siguro sa 2022, lahat-lahat na po sila, magkakaroon na po sila ng ilaw. Kasi ayon sa ating Pangulo Duterte, na kinakailangan bago siya bumaba sa kanyang pwesto ay mabigyan lahat ng mamamayan sa buong Pilipinas, mabigyan sila lahat ng pailaw. Kaya naman sa kabila ng kakulangan sa budget para sa mga electrification programs, nananatili ang sigasig ng kooperatiba na gawin ang tunguhing ito kahit sa ano pa mang paraan na kanilang makakayanan. Nagpa-install kami ng 9,000 meters with free house wiring financed by Sokelco CAPEX and General Fund. Sa mga ganon, meron kaming ma-energize na 9,000 consumers, new consumers, habang wala pang pondo ang SEP and NEP. To-augment yung new connections na yon na kakulangan, meron tayong tinatawag na PV mainstreaming. May mga solar grants tayo from DOE, directly binibigay yung pondo sa mga electric cooperatives through NEA at yung iba pinapadaan sa mga NGOs. Marami tayong ganon. So sana, wish namin na ma-energize lahat yung mga households under our coverage area. Ang pinaka-priority po natin ngayon ay mapa-increase ang ating household electrification program. Kaya po kami sa Sokelco ay pinagpatuloy namin yung NAIHE na tinatawag natin, yung libreng kuryente. Kami po sa Sultan Kudarat Electric Cooperative ay nagdagdag pa ng 9,000 libreng
pailaw sa bawat bahay na hindi naka-afford ng ng kuryente. Tinitingnan din namin na yung mga series na hindi natin na bigyan pansin noon, ngayon po ay tinitingnan natin na mabigyan din sila ng sariling kwintador, bawat pamilya, bawat bahay. May isang isla na sakop ng bayan ng Calamansig sa Sultan Kudarat na patuloy na gumagawa ng ingay sa mundo ng mga turista, mapalokal man o dayuhan. Kapag narating mo ito, wala ka nang hahanapin pa. Nakabibighaning buhangin, sariwang simoy ng hangin, malinis na tubig na aakit sa iyong paningin. Wala ka nang iba pang hihilingin. Duman kami sa Paril, then yung Paril, sobrang taas talaga ng bundok na yon. So, nakatry kami maglakad, ganun. Pero after nun, lahat ng pagod, worth it naman. Yung place po is masyado po siyang peaceful, tsaka pang family bonding din po siya. So, yun po. Nakaka-excite lang po yung place kasi tahimik, tapos ang ganda po. Sa mga gustong pumunta ng Balot Island, ito ang place na kung saan makascape ka sa mga problema mo, tapos maka-chill ka, tapos yung tubig dito, ang kanilang dagat, masyadong clear. Ang Balot Island ay tunay ngang isang paraiso para sa mga manlalakbay at mga nature lovers. Hindi lang ang kapaligiran ang ma-enjoy mo rito. Dahil kapag kumalam ang sikmura mo, pagkatapos ng mahabang oras ng pagliliwaliw sa dagat at dalampasigan, huwag kang mag-alala dahil siguradong mabubusog ka sa masaganang hapagkainan. Inaanyahan po namin kayo na bisitahin ang Balot Island. Ito po ay nangangalang Isla di Baydido, ay nakapangalan talaga sa may-ari. So, kung meron tayong mga fish na na mga isda like mga lapu-lapu kasi binibinggit lang yan dito. So fresh na fresh talaga siya. Then kung gusto niyo ng mga seafood, ng mga alimango or crabs, meron tayong supply dyan. Dati limitado ang kasiyahan sa islang ito. Pero dahil sa pagsisikap ng Sokelco na mapailawan ito, ang lahat ay nagbago. 3 beses nilipat yung poste sa Paril area kung saan idugtong mo din yung Balot Beach. 3 beses, siningil kami ng 3 beses din ng aming big loads, ang aming kontraktor. At saka tag-ulan pa noon. Siguro, almost a year bago marating yung beach na yun. Dahil kinoconstruct pa rin yung karsada. So, dugtong-dugtong yung linya hanggang naabot namin yung pinakadulo. Sa ngayon, masagana na ang mga pamumuhay ng mga tao doon at marami nang pumupunta dahil sa ganda ng beach na yon. Nagiging tourist spot siya ng Calamansig Municipality. Kasi noon, sir, bihira lang yung mga turista pumapasok dito sa amin ng gabi. Sa ngayon, sir, dami na rin pumapasok dito kahit gabi. Noon, sir, yung mga mangingisda dito, wala po silang, kung may makuha silang isda, kailangan de-deliver agad nila ng Calamansig. Sa ngayon, sir, kasi may mga freezer na po, pwede kahit kinabukasan kasi may mga ice na po sila na pwede doon sa isda. Ang bawat individual na ngayon lang nakaranas ng mga benepisyong dulot ng elektrisidad, siguradong walang paglalagyan ng labis-labis nilang pasasalamat. Masayang-masaya talaga kami, sir. May TV na kami. Binigay ng taga-Sokelco. So kaya, sir, malaki talaga ang aming pasalamat sa taga-Sokelco. Hindi namin kayang bayaran na ang pasalamat namin. Masaya kami, sir. Hindi gaya ng noon, nahihirapan talaga kami, sir, na madilim. Masyado, kahit gabi, maglakad kami dito, natatakot na kami. Ngayon, masayang-masaya talaga kami. May appliances kami. Kayo noon, kahit may pera kami, hindi kami magkabili kasi walang ilaw. Malaki po ang pagbabago sa libreng pailaw na binigay sa amin ng Sokelco. Lalong-lalo na po sa pag-aaral ng aking mga anak, nakakapag-study po sila gabi-gabi. Mayroong ding kunting negosyo
na ice buko yung binibinta ng aking misis para pandagdag po sa kita at sa mga suporta sa mga baunin ng mga anak ko. Nakinood lang kami ng TV sa kabilang bahay. Wala kaming TV. Pero ngayon, nagkaroon na kami ng TV. Nagkaroon na kami yung mga appliances, TV, karaoke, at pinaka-the best yung rice cooker na mas madali yung pagluto mo ng kanin, di ba? Kasi doon kahoy lang. Pag wala kang kahoy, hindi ka makasaing. Pero ngayon, high-tech na. Kasi may rice cooker ka na. Ang Sukelco, pinanday na ng panahon, pinatibay na ng mga paghamon. Ilang beses nang napatunayan na katulad ng magiting na bayaning si Sultan Kudarat, hindi basta patitinag sa anumang balakid upang patuloy na itaguyod ang kapakanan ng mga nasasakupan. Sukelco has been there to support us, no? Nakakatulong si Sukelco sa amin because nagpo-provide sila sa amin ng 130,000 kilowatt na source of energy namin every month. So once we start our meal, meron kasi kaming turbine, may source of power of energy kami. So in a way, we are thankful of Sukelco because of that 20,000 kilowatt na energy na nakukuha namin. Yan, na pumapasok, na binibigay para makapag-run kami ng operation namin. We have this good partnership with Sukelco wherein we support each other. So, yes, automatically, yes, we get that. We get all those concerns namin na nire-raise sa kanila, na-address naman kaagad. So, that's why sobrang pasalamat din kami sa Sukelco with the support that they are giving us. So far, okay naman yung respond ng Sukelco sa amin. Napaka-okay kasi napaka-importante din ng power supply nila kasi lalong-lalo na sa mga amenities namin, kailangan talaga namin yung supply nila ng Sukelco. To all the employees of Sukelco and to the cooperative itself, maraming salamat sa support because of your support to our business, to AC Garcia. We were able to have this good partnership and we were able to help the industry and the business and of course, the government of where we are right now. So thank you very much to Sukelco. Sa mga lineman naman, mag-ingat kayo habang ginagampanan ang inyong mga trabaho dahil nag-iisa lang ang buhay. Isang pagkakamali, buhay ang katapat, makuryente, madisgrasya sa linya. Masasabi ko lang, mga lineman natin ay mga national heroes, lalo na sa electric cooperatives. Kung wala sila, palagi tayong proud. Yung pinakamalayong bahay sa pinakamalayong sityo sa very remote na barangay ay paiilawan ng Sukelco. Yan ang aming advokasya. Amin po kayong binabati ng isang, kasi palapit na yung Pasko, isang mapayapa at maligayang Pasko para po sa ating mga member consumers, na sana yung Sukelco ay maging continue na maging partners po natin, not only in bad moments, but of course, sabi nga sa ating slogan, your companion in your life's perfect moments palagi si Sukelco. Sa mga mahal naman naming member consumers ng Sukelco, kung marinig ninyo ang footage na to, sana masaya kayo sa aming ginagawang serbisyo. Lahat ito ay para sa atin. Atin ang Sukelco. Sa patuloy na paggabay ng liwanag na nagtatanglaw sa mga electric cooperatives, hindi maglalaho ang espiritu ng magiting na bayaning nagbigay buhay sa isang lupain upang ito'y manatiling malaya at progresibo hanggang sa mga panahong ito. Totoo po yan. Matalino si Administrator Masongsong. Isa siyang visionary person. Ang drive niya na magiging world class ang lahat ng electric cooperatives dito sa Pilipinas. Operating efficiently in our coverage area, in serving our member consumers, technically and financially viable, with reliable power supply, at least costs, para naman
masaya ang ating mga member consumers at ma-feel nila na they are part owner of these electric cooperatives. Unlad, Pilipinas.